Bakit po? Ayaw na po namin. Maglakad na lang po kayo. Malapit na po ba dito yung pupuntahan natin? Medyo malayo pa po. Kaso hanggang dito na lang po namin kayo ihahatid. Teka po Sabi niyo po, ihahatid niyo po ako. Hindi ko po alam pupuntahan ko. Pasensya na po talaga. Baka hindi na po kami makalabas ng buhay. Si Dolfo at Tumeng! Sasagupaan! Takbo na kayo! Hindi ito ang pangarap ko noon, na lumusong sa ganitong uri ng buhay. Hindi naman sa ayaw ko, kundi hindi ko nakikita ang sarili ko sa dakilang tungkuling ito ng paglilingkod sa Diyos. Hanggang sa marinig ko mismo mula sa kapatid na Felix Manalo na kahit saan mang lugar na may tao, nararapat na makarating sa kanila ang mga salita ng Diyos. Laging ipinapaalala ng sugo sa kanyang mga kamanggagawa na ang tunay na ministro di kailanman namimili ng kanyang destino. Saan man siya dalhin ang pamamahala ng iglesia, paroroon siya at tutuparin ang tungkuling iniatang sa kanya ng Diyos.
Sila batas dito at hari dito. Nagagawan po ng teritoryo, nagagantihan, nagpapatayan. Pati nga po kabuhayan at pananim ng mga taga rito, pinag-aagawan nila. Kinakamkam maging ang mga lupang sakahan. Madalas nga magkasagupaan yan si Dolpo at si Oming. Gustong kunin ng Oming ang lugar na ito. Kung hinahanap ng batas si Omeg, bakit hindi mahuli ng pulis? Madulas po sa mga otoridad dyan si Oming. Matagal na nga namin problema po yan panggugulo ni Oming dito. Dolpo! 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 Yan ho si Dolpo. Matinding kaaway ni Oming. Kaya nga po bumuo na ng grupo yan si Dolpo para maipagtanggol po ang mga taga rito. Anak kong dalaga, baka pagsamantalan mga bandido. Inom na po mga palay namin, Tulpo. Baka pakinabangan ng mga tulisan. Kawawa naman kami. Yung aking paninda, baka nakawin po. Pangawan niyo na po. Sige, sige. Huwag kayong mag-aalala. Akong bahala sa lahat ng yan. Tandaan nyo, basta't andito ako, ligtas tayong lahat. Sabi ni Dolpo, siya ang tagapagtanggol ng taga rito. Pero binabalaan po siya ng mga otoridad na huwag pong ilagay sa kanyang kamay ang batas. Ang kaso po, siya po ang batas dito. Wala na ho kayong problema. Kayo po. Yan nga po ang binabakan namin dito, Karinaldo. Nahihirapan po kami magmisyon. Binabawalan po kami ni Dolpo. Bakit naman binabawalan? Wala daw pong uwang ang Iglesia ni Cristo sa kanyang teritoryo. Hinako muna kayo. Sumunita, anak. Apo. Sige na, kumain ka na. Hindi ko harapin ang grupo ni Naoming. Hanggang kailan tayo guguluhin ng mga yon? May mga otoridad. Responsibilidad nila ang katahimikan ng lugar natin. Kailan pa ba nagkaroon ng katahimikan ng lugar natin? Sila nag-aaway sa politika. Kinakamkam ang mga lupa natin. Kabi-kabila ang mga nang-aapi at inaapi. Tayo-tayo na lang magtatanggol para sa mga sarili natin. May mga konstabularya. Di ba kaya nga sila pinadala rito? Kahit naman yung mga konstabularya na yan hindi na kinakatakutan. Lalong dumadami ang mga mandarambong. Hindi mo ba naiisip ang pamilya mo? Kami. Paano kung mapahamak kayo ng mga kasama mo? Kaya nga kailangan namin ng mga armas. Armas? Dolfo? Hindi ka na rin naiba kina Omeng. Gabi-gabi, ayan tignan mo. Gabi-gabi pinagtitiri kita ng kandila. Evan! Nagpaalam ba sa akin to mga to? Boss! Wala! Oh! Wala pala Andong! Temyong! Pero ito pinaggagawa nyo dito. Pamamahayag po sa iglesia. Iglesia na naman? Boss! Bago pastor nila! Dolpo, si Carinaldo pala, ministro. Siya ang bago naming destinado. Siguro naman, kilala mo na ako. Nabanggit nga sa akin ni kapatid na Temyong. Kilala ka naman pala, boss Wala na tayong mahabang usapan pa, ministro. Narinig mo naman. Bawal yung pinagpaplano mo dito. Sinong nagbabawal, Ginoong Dolpo? Boss! Matigas! Kakasan ka ata. Ulitin mo nga yung sinabi mo, ministro. Bakit bawal? Sinong nagbabawal? Aba! Di ako! Sino pa ba magbabawal dito? Ang Diyos ang may utos na ipalaganap ang kanyang mga banal na salita. May magbabawal ba sa kagustuhan ng Diyos? Boss! Sumasagot. Aampa
pa ako nang kikigil dyan. Hindi. Ako na! Ang nasabi, ako na. Tigil! Kayong magulo! Diyan ako bilib sa inyong mga ministro ng Iglesia ni Cristo eh. Matatapang kayong magsasasagot. Uulitin ko. Ayaw ko nang makikita ka sa teritoryo ko. Bawal. Uulitin ko din ang tanong ko, Ginoong Dolpo. Sinong tao nagbabawal sa kagustuhan ng Diyos? Hindi namin kailangan ng mga pangangaral nyo! Wala namang magagawa yung Biblia nyo sa sitwasyon namin eh. Kailangan ng tao ang Diyos. Karas sumagot! Marami na akong problema dito. Huwag ka na dumagdag. Doon! Doon ka sa kabilang baryo! Doon ka manggulo! Hindi panggugulo ang pangangaral ng mga salita ng Diyos. Bakit na? Kaya bang ipagtanggol ng isang ministrong katulad mo ang mga taga rito? Ha? Kaya mo? Ipinagtatanggol ko ang mga taga rito mula sa mga pusakal at mga butangero. Ninanakawan ng mga pusakal at tulisan na may itim ang budhi. Kaya pwede ba? Huwag na kayong dumagdag ng mga iglesia ni Cristo sa problema ko. May hihigit pa ba sa pagtatanggol ng Diyos? Hindi papayag ang Diyos na hadlangan kami sa aming mga pagsamba. Maawa na po kayo! Huwag niyo na po kunin ang mga kalabog ko! Yun na po ang kabuhayan namin! Maawa na po kayo! Nag-aaralan ako sa Manila! Maawa na! Awa niyo na po! Naisahan tayo. Naisahan tayo!
Mga kapatid, masyado nang mabigat ang inyong pinagdaraanan. Hindi lamang kabuhayan ang pinipirwisyo, kundi pati ang buhay ay pinipinsala. Ngayon natin lalong kailangan ng Panginoon Diyos. Kaya hilingin natin sa Kanya ang mas higit pang patnubay upang maisagawa natin ng payapa ang ating mga pagsamba. Ipagpapatuloy natin ang ating mga pagsamba kahit tayo ay hinahadlangan, tulad ng paninindigan sa pananampalataya ng ating mga magulang at ng mga nakaranas ng lupit ng nakaraang digmaan. Itataguyod natin ang mga pagmimisyon at ang mga pamamahayag ng salita ng Diyos. Dapat na masigit na makarating sa mga tao ang tunay na pananampalataya at ang tulong ng Diyos. Panginoon po naming Diyos, huwag mo po kaming pababayaan. Ikaw po ang magtanggol sa iyong mga lingkod. Proteksyonan mo po kami ng iyong banal na kapangyarihan. Pangako po, hindi po kami titigil sa aming mga pagsamba sa iyo. Hindi ko akalain na iisaan pala tayo nito ni Omeng. Nasa ibayo tayong lahat nang lumusom yung mga tulisan. Kasi nga, may nagbalita na ninanakaw daw ni Naoming yung maisan dun sa ibayo. Kami kaya ang unang pumunta sa Ibayo. Yun pala, naisahan tayo ng mga tulisan. Naloko tayo. Di ba kayo nag-iisip? Sabot ni Oming yung mga tulisan na yan para takutin tayo. Bakit ba kasi walang naiwan dito para magbantay? Ha? Oy, Ministro! Ang ginagawa mo dito? Magandang araw mga Ginoo. Dadalawin namin ang mga kapatid namin sa iglesia. Dalaw? Bakit? May mga sakit ba sila? Kukumustahin namin ang kanilang mga kalagayan. Aalamin namin ang kanilang pangangailangan espiritual, papayuhan, at palalakasin ng kanilang pananampalataya. Tungkulin ko yun bilang isang ministro. Talaga palang mahina yung kokote mo eh. Ano pa sinabi ko sa'yo? Di ba sabi ko, ayaw na kitang makikita dito? Hindi maaari yung gusto mo, Ginoong Dolpo. Nananalangin at sumasamba ang aming mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kailangan nila ng ministro mangunguna sa kanila. Pag sinabi kong bawal, bawal. Ang hirap sa kanila, boss. May mga pag-aabuloy yung mga pagsamba nila. Ha? Wala na kayong makukuhang abuloy sa amin. Hoy! Kinuha na ng mga tulisan ang pera namin! Di ba? Ano man ang mangyari at sitwasyon, hindi pa babayaan ng mga iglesia ni Cristo ang mga pag-aabuloy at paghahandog. Utos yun ng Diyos na nakasulat sa Biblia. At tungkulin namin yun bilang isang iglesia ni Cristo. Eh talaga palang... Ba't ba hindi ka naubusan ng katuwiran? May mga kapatid kami dito sa teritoryo mo na kailangan ng proteksyon ng Diyos. Anong protection ba yung pinagsasabi mo? Mahalaga sa kanila ang pananalangin at pagsamba. Kaya hindi kami titigil sa mga pagsamba namin sa Panginoong Diyos. Oh, paano naging proteksyon yung pagsisimba nyo? Nasa pagsamba ang mga biyaya at pagtulong ng Diyos. Tutulungan ng Diyos ang mga nananalig sa Kanya. Kamao sa kamao. Ngipin sa ngipin. Tapang. Yan ang kailangan ng mga kasama ko sa baryo. Hindi ang mga pangangaral nyo. Ang katapangan na hindi lamang sa armadong pakikipaglaban, ang manindigan sa pananampalataya ay masigit pang katapangan at kagitingan na ipinakikipaglaban ng gusto ng Diyos. Subukan mong yan ang iharap mo sa mga tulisan. Tignan natin bukas, kabaong mo na ang binubuhat. Hindi papayag ang Diyos na hadlangan kami sa aming mga pagsamba. Maging kami mga ministro ay hindi papayag na hindi namin maipangaral ang kalooban ng Diyos. Ako na bahala sa mga kapatid mo. Sagot ko na sila. Hindi mo tungkulin na mapangunahan ang aming mga pagsamba. Ako nang bahala sa kanila! Mas mahihigit pa ba sa ibibigay na tulong ng Diyos? Sumamba man, magsimba man sila o hindi,
Kapag ako ang nagtanggol sa kanila, tiyak buhay sila. Ipagtanggol mo mga kababaryo mo. Pero payagan mo rin akong ipagtanggol ko ang mga kapatid ko sa iglesia. Sa paraang nais ng Diyos. Sige. Sige. Total, marami ka namang katwiran. At kung talagang sa Diyos yung ginagawa mo, alam mo, wala naman akong problema dyan eh. Ang totoo, reliyoso akong tao. Di ba? Tama! Palasimba ako. Tama! Sumasali ako sa mga prosesyon. Tama! Nagpapasan ako ng poon. Tama si boss! Nagpipinitensya ako tuwing mahal na araw. Tama! At nagkukumpisal ako sa Padre ng lahat ng kasalanan ko. Siyang tunay! Kaya wag mo akong papaandaran niya ng mga pangaral niyo. Iba ang sinasagawa namin pagsamba sa loob ng iglesia ni Kristo. Tunay na pagsamba. Yan na nga! Kaya nga ako galit sa inyo eh. Iba kayo eh. Kaya ayaw kitang nakikita dito sa teritoryo ko. Pero sige, dahil magaling kang magsasasagot, magaling kang mga twiran, papayagan ko kayo dito. Pero lahat ng galaw nyo, ipapaalam nyo sa akin. Wala kayong magiging galaw na hindi ko alam. Maliwanag? Sana makasama rin namin kayo sa pakikinig ng mga salita ng Diyos. Gabi-gabi sa aming mga pamamahayag. Hindi na. Pinayagan ko na nga kayo, di ba? Gusto mo pa sasama ako? Oh! Ayos na pala eh! Magkasayan tayo! Tara! Oh, mga kasama, tigayan nyo! Gayon nyo, si Ministro. Na! Paumanin mga ginoo pero hindi kami uminom ng alak. Upo ka na rito, ulit ka na! Isang tagay lang. Sige na, isa lang. Bawal sa aming mga iglesia ni Kristo ang uminom ng alak at maglasing. Eh, boss, di pala marunong maisama tong mga to eh. Kasama kami pero hindi sige. Sabi mo! Ipagtatanggol mo kami! Sabi mo, hindi mo kami pababayaan! Bakit? Bakit pinatay na mga tulisan na kasama ko? Kayo wala na siya. Paano kami mabubuhay? Pinatay na ng asawa ko. Ay, pinabayaan mo siyang patayin! Wala kang nagawa! Wala kang nagawa, Adolfo! Hindi mo kami kayang matagol! Susunod, di na ako mangingiming gamitin to. Uubusin ko lahat ng mga tulisan! Saan ka pupunta? Hingi ako ng bigas kina Tatang. Bakit? Saan napunta yung bigas at palay natin? Wala na, ubos na. Teka, huwag kang aalis. Hayaan mo sila, Teban. Kakahiya kila Tatang mo. Palagi ka na lang umaasa dyan sa mga kasamahan mo. Bakit? Saan ba nanggagaling yung mga binibigay nila sa atin? Hindi ba sa mga taga rito rin? Nagbibigay sila sa atin dahil pagtanaw nila ng utang na loob yun sa pagtatanggol ko sa kanila. Ano nakakahiya doon? Nagbibigay? O hinihingi ninyo? Tinutulisan na nga ni Naoming yung mga kababaryo natin dito. Nasisikmura nyo pang hingan. Ikaw, Elsa, mag-ingat-ingat ka sa pananalita mo. Baka minsan di kita matansya. Alam mo, ikaw lang di natutuwa sa pagsasakripisyo ko sa baryong to. Sakripisyo? Hoy, simula nang hawakan mo yung baril na yan, hindi ka na lumusong sa bukid. Paano tayo mabubuhay niyan? Yan, yung mga anak mo. Maliliit pa, nakikita mo ba? Paano mo sila bubuhayin? Paano kung maaga ka mawala? Nagsumpo nga po pala yung ilan nating mga kapatid. Hinarang daw po sila ng pangkat ni Dolpo kagabi habang sila po ay papunta sa ating mga pagsamba.
Problema talaga yung mga tulisan. Eh, dagdag problema pa ito si Dolpo. Huwag po nga katim yung tinatakot at binabantaan pa nga daw po sila. Eh ano bang pananakit ang kaya niyang gawin sa atin? Ang pananalig nating mga iglesia ni Kristo ay wala dapat makahadlang sa gawain ng Diyos. Dapat niyang malaman ang kahalagahan ng ginagawa natin paglilingkod. Hindi po kayo natatakot na saktan ni Don po. Hindi hadlang ang anumang sitwasyon sa pagdidistinungan namin. Sumasampalataya ako na dito ko nilagay ng Panginoon Diyos. At dito niya ako pakikinabangan. Mananalbos lang ako, pansahog sa ulam. O, Pining, saan ang punta niyo? Lalayas na. Mas mamamatay kami sa takot dito. Ha? Tonyo! Ano, lalayas ka na? Ba't di ka nagpapaalam sa akin? Eh boss, kasi, Juan, pasensya ka na boss. Kailangan ko na talagang tumiwalag sa samahan natin. Duwag ka pala eh! Duwag! Duwag! Duwag na kung duwag ang asawa ko. Wala namang nangyayari sa atin dito. Dolpo, inaalala ko lang naman yung kapakanan ng pamilya ko. Doon! Doon na kami sa walang tulisan. Wala namang mangyayari sa atin dito. Kayo, lumayas na rin kayo dito. Wala nang maaasahan dito. Tarato nyo! Duwag! Oo, ano po kayo? Hindi po talaga ako tao ni Oming. Tiktik ni Oming to, boss! Pausan tayo, boss. Ilang araw pa lang. Kunyari, liligawan ng anak ni Ponso. Yun pala, nanakawin ng kambing. Tapos nahuli pa ni Braulio to, boss. Tinitiktikan tayo. Hindi po. Pinapakain ko lang po talaga yung kambing ni Magponso. Wala po kayo sa akin. Sabihin mo kayo, Bilang na ang mga araw niya. Hindi po. Hindi po talaga ako tao ni Oming. Ang totoo niyan, Dolpo. Humingi ako ng tulong sa'yo. Kumukuha lang ako ng tamang tiyempo. Sakit yung tatay ko. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami, Dolpo. Wala akong papa-hospital sa kanya. Tulungan mo ako. Huwag mo ako papatayin. Walang mag-aalaga sa tatang ko, Dolpo. Tayo nyo yan. boss, anong gagawin natin? May sakit ang tatay niya, hindi mo ba narinig? Bigyan nyo ng pera at pagkain. Nakaporma na naman ang mga iglesia. Kung di ba naman matitigas sa mga bungo eh. Hayaan mo sila. Hindi naman nakikinig sa kanila. Paano yung anak mo? Kaninang hapon pa iniihit ng ubo. Di mo po inumin ng gamot. Wala tayong gamot. Saan ka pupunta? Kinatatang, hihingi ako, baka may gamot pa silang pusperina. Ako na, gabi na. Ako na, lasing ka. Hindi ako lasing. Ako na. Mabilis lang ako, bantayan mo na lang yung mga anak mo. Pinagbaunan na ng Panginoong Diyos ang mga bagay na ito, na ang mundo ay magiging magulo at mapanganib. Mababasa sa 2 Timoteo 3:1 hanggang 5.
Lahat ng pangyayaring ito ay nagdudulot ng matinding suliranin. Ano pat, ang iba ay nahuhulog sa kawalang pag-asa. Subalit may pangako ang ating Panginoong Hesukristo sa mga taong umanib sa kanyang iglesia na tapat na sumusunod sa lahat ng kanyang mga utos. Kaya't dapat sundin ng lahat ng mga tao ang utos ng ating Panginoong Hesukristo na pumasok sa kanyang kawan, ang iglesia ni Kristo, para maligtas sa parusa ng Diyos na walang hanggang kapahamakan sa araw ng paghukom. At dito po sa loob ng iglesia ni Kristo ay isubuhay natin ng tapat ang lahat ng mga aral at utos ng Panginoong Diyos upang malugod siya sa atin. Sa gayon, papatnubayan niya tayo, ipagtatanggol niya tayo sa mga panganib, at lilingapin niya ng kanyang mga biyaya ang ating kanya-kanyang sambahayan. Walang suliraning hindi kayang lunasan ng Diyos, sapagkat walang imposible sa Kanya. Ano lang ang dapat nating gawin? Sundin natin ang lahat ng kautusan niya. Kung may mga suliranin tayo, nakahanda ang Diyos na ibigay sa atin ang kalutasan ng mga iyon at ipagkaloob sa atin ang hanap nating kapayapaan sa buhay. Boss, magandang hapon, boss. Boss! Masabit na ito. Tapos na. Sensya na, boss. Ito lang mga nakuha natin. Wala daw ani ang mga kababaryo natin Ayaw na rin magbigay ng iba. Bakit daw? Sino ba naman kasing hindi magsasawang magbigay sa mga ayaw magbanat ng buto? Oh, paano, boss? Mauna na kami. Sige, ako na bahala dyan. Ang diskarte kami isang lambanog, boss. Sige, boss. Mamaya na lang, antay ka namin sa puntaan. Mang Teban, umuwi na po kayo, yung anak niyo po kinakonversyon. Tara, tara. Boss. Sige. Ay, boss. Gabi-gabi pinagtitirik kita ng kandila. Elsa! Si Omeng, balik na po tayo kay Rinaldo. Bakit? Delikado po tayo dyan. Naghihintay ang mga kapatid sa ibayo. Pero po, baka... Kung may masama man silang balak sa atin, hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Nasa pagtupad tayo ng tungkulin. Magandang araw mga Ginoo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Ministro. May obligasyon ka sa akin na dapat noon mo pa ginawa. Ano bang maipaglilingkod ko sa inyo, Ginoo? Ibigay mo sa akin ang abuloy niyo sa pagsamba niyo. Uulitin ko. Ibigay mo sa akin ang abuloy niyo. Una, wala sa akin ang salaping inihandog ng mga kapatid para sa pagsamba. Hindi totoo yan.
Ibigay mo na. Pangalawa, bakit ko naman ibibigay sa inyo? Isamantalang sinimpan nyo ng mga kapatid namin upang ihandog sa Diyos. Wala akong pakialam kung para kanino yan. Wala akong ibibigay sa inyo, Ginoo. Bueno, unang pagkikita natin ito. Sa susunod na pagdaan nyo, ibibigay mo na sa akin ang abuloy nyo. Kung hindi, itong baril ko na ang magsasalita sa inyo. Tayo na po, Cardinal. Asa na ba si Teban? Nahanap na, boss. Eh, kayo na ko pa pinapahanap, di ba? Wala kasi sa bahay nila eh. Pero boss, nag-ikot na sila Braulio para hanapin. Baka naipit lang sa sabukan yun, boss. O kaya, nasa kabilang ibayo. Wala akong pakialam kung nasaan siya. Ang gusto ko, hanapin nyo siya. Ano? At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Tataglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat. Na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa. Tolpo! Tama na! Hindi ako lalaban! Anong nakain mo at naisipan mo makinig dyan sa mga iglesia ni Kristo na yan? Magpapaliwanag ako! Di ba? Di ba nakumbulsyon ng anak ko? Hindi ko na nadala sa ospital. Ang naisip ko yung ministro. Pumunta ako sa kanya. Pinanalangin niya ang anak ko para gumaling. Dolpo, pinagalingan Diyos ang anak ko. Pinagalingan Diyos ang anak ko. Tatay ka rin, Dolfo. Gagawin mo lahat para sa anak mo. Nung gabi na yun, naniwala ako na gagaling ang anak ko. Totoo ang Diyos ng Iglesia ni Cristo, Dolfo. Dininig ng Diyos nila ang panalangin para sa anak ko, Dolfo. Gusto ko pang malaman ang maraming bagay tungkol sa Iglesia, Dolfo. Kaya ako nakinig sa pangangaral ng kapatid na Reynaldo, Dolfo. Dolfo! Tama na yan! Huwag mo saktan si Teban! Anong ginagawa mo dito? Dolpo, nakikinig din ang asawa mo sa Iglesia ni Cristo. Oo, Dolfo. Nakikinig rin ako sa Iglesia ni Cristo. Tapos na ang digmaan. Pero hindi pa rin tayo natatahimik hanggang ngayon. Sino bang may ayaw ng katahimikan at kapayapaan? Pero Dolfo, narinig ko sa Iglesia ni Cristo yung inaalok ng Diyos, kapayapaan at kaligtasan. Bakit ko naman yung tatanggihan? Nasa Diyos lamang ang pag-asa ng tao, Dolfo.
Napakalaki ng magagawa ng Diyos para sa atin. Ang tunay na Diyos ng Iglesia ni Cristo. Siya lang ang makakatulong sa atin. Dolfo! Diyos mismo ang magtatanggol sa atin. Boss, anong balak mo? Si Teban, itutumba ba namin? Yung ministro, paano? Magbigay ka sa akin ng isang dahilan para hindi kita saktan ngayon. Papunta ako sa gawain ng Diyos. Hindi lang kita sasaktan. Handa akong patayin ka ngayon. Kahit anong gawin mo sa akin, bahala na ang Diyos sa akin. Ano bang agimat at bertud ang ginamit mo para mahikayat mo ang mga taga-baryo kung makinig sa inyo? Walang agimat, walang bertud, Dolpo. Ang Diyos ang may nais na maligtas sa mga tao. Ang Diyos ang may kalooban nito. Bakit sa Iglesia ni Cristo? Iglesia ni Cristo ang ililigtas ng Panginoong Hesukristo sa araw ng paghuhukom. Kapag namatay ako, hindi ako tatanggapin sa langit. Maliban na lamang kung tatanggapin mo ang binibigay na pagkakataon ng Diyos. Sa bagay, tabi nga naman ang kasalanan ko. Baka hindi na ako papasukin sa langit. Mapagpatawad ang Diyos. Hinihintay niya ang mga tao na magbagong buhay at sumunod sa utos niya. Pero, mas masama ang mga taong nang aapi. Mga nanggigipit. Mga mamamatay tao! Sila! Sila ang dapat sunugin sa impyerno! Hahatulan ng Diyos ang daigdig dahil sa kasamaan ng mga tao. Galit ang Diyos dahil sa ginagawang kasalanan ng mga tao. Kaya siya nagpapadala ng pagkawasak. Unahin ng lipulin ng Diyos sa mga masasama. Para naman magkaroon kami ng kahit konting katahimikan dito! Kung iniisip mo na magiging perpekto pa ang mundo, hindi na mangyayari yun. Hindi nabubuti ang mundo. Nangyayari ang mga kaguluhan dahil sa mga kasamaan na ginagawa ng tao. Eh di damay-damay lang pala tayong lahat. Lahat naman tayo may kasalanan ha. Kaya nga nagbibigay ng pagkakataon ng Panginoon Diyos. Meron siyang gustong gawin ng tao ang pumasok sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nakaharap man kami sa kaguluhan ng mundong ito, hindi kami natatakot. Dahil doon kami nakatingin sa pangakong kaligtasan ng Diyos. Doon sa bayang banal. Sabi ko na eh, kaya ayaw kong nakikita ka dito sa teritoryo ko. Ang gulo ng isip ko. Ginugulo mo kami!
Ginugulo. Ang pagkaunawa ko ay kailangan ng kababaryo mo ang kapayapaan. Pati asawa ko wala nang ibang bukang bibig. Di ang iglesia niyo. Uulitin ko ang tinanong ko sa iyo noon. May hihigit pa ba sa pagtatanggol ng Diyos? Mauubos ang lakas mo sa pagtatanggol mo sa mga kababaryo mo. Pero ang Diyos, hindi mauubusan ng tulong. Tutungo po kami ngayon sa inyong bahay-sambahan. Opo. Ingatan at patnubayan niyo po ang aming buong sambahayan. Opo. Ang lahat po ng ito, Ama, ay magalang po naming hinihiling Opo. sa pangalan po ni Jesus na amin pong dakilang tagapagligtas. Amen. Sasamba lang kami ng mga anak mo. Yan ang mga anak. Anong pumasok sa utak mo, Teban? Bakit mo ginawa yun? Sino magsasabi sa inyo na mali ginagawa ko? Ikaw pa ba? Ikaw pa ba talagang nagpalinlang sa mga iglesia na yan? Din lang? Wala akong dapat na ipaliwanag sa inyo. Ha? Buhay ko to at ng pamilya ko. Hindi mo ba inisip na pwede ka namin itumba ngayon dito? Tumba. Yan lang naman ang ipinananakot natin. Ang magtumba. Pero yung mga sarili natin, hindi natin maproteksyonan. Para mo na rin sinabing walang kwenta ang pagtatanggol natin nila Dolfo sa tao, sa baryo natin. Pagtatanggol? Ha? Paano? Duwag ka kasi. Duwag ka. At hindi ako mangingimi. Saktan ka ngayon dito, Teban. Duwag? Bakit? Karuwagan ba ang humingi ng proteksyon sa Diyos? Huwag niyong sasaktan si Teban. Subalit sino ang tinitiyak ng Biblia na hindi makakasama sa mga lilipulin o hahatulan sa araw ng paghukom? Sa Roma 8:1 ay nakasulat. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Para sa mga hiwalay sa iglesia, kasawian ang pagdating ng araw ng paghukom. Sinong tao ang nasa matinong pag-iisip ang maghahangad na siya'y mapunta sa dagat-dagatang apoy sa araw ng paghukom? Nagbabala na ako noon sa iyo, Ministro. Siguro naman hindi mo nakakalimutan. Nasaan na ang abuloy nyo? Wala akong dalang salapi, Ginoo. At kung dala ko man ang salaping handog ng aming mga kapatid, hindi namin ibibigay sa inyo
Sapagkat handog namin sa Diyos ang gusto mong kunin. Amen! Teritoryo ko to! Binabalaan kita! Huwag niyong gagalawin ang ministro ng Iglesia ni Cristo. Magkakaubusan tayo dito. Amanos tayo, Dulpo. Walang dahilan para magtuos tayo ngayon. Mula ngayon, wala nang po pwedeng gumalaw kay Ka Reynaldo. Hindi ako makakaharap nyo. Ilang araw na lang po matatapos na itong kubol. May pamalaganda ko na po tayo ng pagsamba. Lalo na ho, marami na nakikinig na taga-tuwa. Baba na natin. Ka Reynaldo, magandang uri ng kawayan itong nakuha namin. Pwede natin gamitin poste. Babalik pa po kami doon, Ka Reynaldo. Meron pa isang hakot ng kawayan sa gubat. Maraming salamat, Dolpo, sa inyong pagtulong. Maliit na bagay. Alam nyo naman po, laging nakahanda tong grupo namin para tumulong. Oh, magmerienda muna kayo. Ito, mainit na yung kape. Ito, Arinaldo. Maraming salamat, Ka Meron din Elsa. po tayo dyan, biskotso. Ayos yan. Tum na kami. Layo ng nilakad namin. Dolpo, sa isang linggo, mababautismuhan na si Ka Elsa. Magiging ganap na siyang kaanib sa iglesia. Oh! Gabi-gabi nga ho, laging nananalangin to. Ano ho bang tawag doon? Panata? Tama. Sana nga po maihandog ko na rin po yung mga maliliit kong anak para naman po makasamba na sila sa pagsamba ng kabataan. Mabuti po yan, Ka Elsa. Ikaw, Dolpo, kailan mo babalak magpadoktrina? Darating po tayo doon. Hindi ko naman ho nalilimutan ang sinabi ninyo sa akin. Teka. Mga kasama, Dolpo, magmerienda na tayo. Maubos na yung piskotso. Tara na! Tara! Tara! Sa kabila ng mapanganib na sitwasyon na aming nasagupa sa mga lugar na aming nadistinuhan, sa kabila ng mga naranasan naming hirap, pagod at sakripisyo, lahat ng ito ay pinalitan at kinantimpalaan ng Diyos ng maraming pagtatagumpay, sapagkat kami mismo ang nakasaksi sa patnubay ng Diyos at sa tagumpay na ibinibigay niya sa iglesia sa lahat ng panahon.